Ikaw ang amo namin. O ang amo ng Shijinsuan. Grebe, ang kayamanan ni Tang Suksu ay hindi mapapantayan. Imposible. Kailan ka pa naging amo? Saan mo naman nakuha ang napakaraming pera? Sinabi ko na sa iyo. Mayaman ang asawa ko. Ikaw. Mabuti, Tang Suksu. Nangahas ka palang manmanipula sa akin. Sana'y mapahamak ka. Boss, ito. Samahan na natin siya. At saka sila ay pumunta sa kusina para maghugas ng mga plato. Kailan kaya mababayaran ang utang? Ikaw. Ang misis kanina, ang tapang. Pasensya na, Huyan. Hindi ko naman sinasadya na itago ito sa iyo. Walang problema, unang tuntunin sa pamilya ko. Ang asawa ay palaging tama. Kahit na mali siya, ako pa rin ang mali. Ang bait ni Huyan. Gutom na ako. Kanina ko lang sila kinausap. Wala akong nakakain kahit konti. Kaya kumain tayo ulit. Ang mahal dito. Maghanap tayo ng ibang lugar. Boss, nagbibiro kayo. Kung kayo po ang magbabayad, wala po kayong babayaran sa amin. Kung libre na, saan pa ako kikita? Tara, may dadalhin ako sa'yo sa isang masarap na tindahan ng mga street food. CJ, ang tindahang ito ay Kuya Hu, isasara ko na po ang tindahan. Kuya Hu, isasara ko na po ang tindahan. Ito po ang 5,000 piso. Bilisan niyo ang pag-aayos ng inyong mga gamit. Umalis na kayong lahat. Gamit ang 5,000 piso. Gusto lang nilang bumili ng tindahan na 100 taon na. Hindi ba't sobra na kayo? Wala nang itinira. Aba. May isang magandang dilag pa pala dito. Hahaha. Ngayong nailabas niyo ang perang ito, agad kayong umalis. HME, may angas naman pala. Gusto ko siya. Ang ganda nitong Diyosa. Samahan mo akong matulog, magandang binibini. Bibigyan ko pa kayo ng dagdag na 10,000 piso. Ano sa tingin mo? Sulit naman di ba ang alok ko? Hahaha. Kuya. Babaliin ko ang isang buto mo. Bibigyan kita ng 10,000 piso. Sulit ba ang negosyong ito? Si Raulo, maglakas loob kang saktan ako. Papatayin ko kayo. Huwag ninyong saktan sila. Ang tindahan, hindi namin ibibigay sa inyo. Anong pinagkagagawa mo? Umalis ka na nga. Si Raulo, alam mo ba kung sino ako? Ganyan ka pa magsalita sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka man. Ako ang boss dito. Sino ba dito ang hindi nakakaalam? Ang galing ko. Mga pre, bigyan natin siya ng leksyon. Mag-ingat ka. Huyan. Huyan, ikaw na tanga. Tayong tumayo na. Huwag gumalaw. Sige, ituloy mo lang. Saktan mo ako ng gusto. Wala akong pakialam, magbabayad lang ako. Ay naku, wala kang kwenta. Pakiusap, tumigil ka na. Lumabas. Tama na. Hahaha. Huyan. Mabait na bata, alam mo na kung gaano kahirap, di ba? Sasabihin ko sa'yo. Ang tindahang ito, gusto kong ibigay kay Ginoong Ho, bilang regalo sa kasal. Kung hindi lang dahil sa lugar na ito, na may isang matandang tindahan na may pangalan. Magandang ibig sabihin, hindi ko ito papansinin. Bakit na naman siya, Ginoong Ho? Magbibigay ng regalo kay Huzong. Alam mo na ba, natatakot ka na? Sasabihin ko sa iyo. Ang kuya ko, si Go, ang malaking manager. Nakatanggap siya ng balita, si Huzong ay malapit ng magtago ng kasal. Naghanda sila ng 100 kwarto, matandang tindahan na may 100 taon. Ibigay ito sa kanya bilang regalo sa kasal. Dito, isa ito sa mga kwarto. Ikaw, wag. Hindi natin kayang magtama ng pagkakamali sa pamilya ko. Magmadali kayo at umalis. Tungkol dito, ako pa ang nagdesisyon. Ganun kaya kayaman ang manager ng Ho? Paglabas lang, ganito na. 100 tindahan na may 100 taon ng kasaysayan. Anong alam mo? Huwag mong sabihin na 100 tindahan na may 100 taon ng kasaysayan. Kahit kalahating lungsod ng Jiangxin pa, basta ngumiti lang si Jihin. Karapat dapat din iyon, bobo. Tanging si President Hu lang na isang tanga ang gagawa niyan. Tanging mga tanga katulad ninyo lang. Suksu, hayaan mo ako. Huyan, ikaw. Ang kaibigan ko ay special assistant ni President Hu. Hoy, ano na pinagbubulungan ninyong dalawa? Gusto niyong patagalin pa to, ano? Are. Umalis kayo. Ako na ang bahala.
Bibigyan kita ng 1 minuto para humingi ng tawad sa mag-asawa at magbabayad ng 100 ulit na kabayaran. Patawad, di ba? Pupunta ako sa impyerno mo. Wala kang pasensya. Hindi ka magsusorry o magbabayad, di ba? Kakaibang babae ka. Nangahas kang saktan ako. Ano naman ngayon kung sinaktan kita? Sasabihin ko sa iyo, hindi lang kita sinaktan ngayon. Inaalipusta din kita. Are. Magkano ang binayad niya sa inyo? Ano? Sabi ko, magkano ang sweldo na binigay niya sa inyo? 200. Bibigyan ko kayo ng tigi 1,000. Saktan niyo siya. Anong tinitingnan niyo sa akin? Ako ang leader niyo. May lakas loob pang magbanta, ha? 10,000 bawat isa. Paluin mo siya para sa akin. Hoy, Jifang. Naayos na ang lahat. Sa gabi, makikita ko ba si In? Naghanda ako ng mga regalo na maalaga at maswerte para kay Imo. Sa wakas, maibibigay ko na sa kanya. Huwag kang mag-alala, Manager Fang. Mag-ugali po ako ng mabuti sa harapan ni Manager Ho. Are, Selsu, hindi kaya ito magdudulot ng problema? Nang binugbog niya si Huyan kanina, hindi ko inakala na magkakaproblema. Akala ko'y hindi mo ako iniintindi. Ha? Hindi. Meron pa. Huwag kang mag-self-love. Sabi ko nga sa inyo, huwag na kayong magpakilig. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong akalain na dahil sa pera, magaling ka na. Katatapos ko lang kontakin ang kuya ko. Siya ang tao ni General Hu. Sa pera ni General Hu, kaya tayong patagilid. Sino nang may ganitong lakas ng loob, mang-aabuso ka sa kapatid ko? Hoy, kuya. Kuya, dumating ka na rin. Nako, kuya. Kung hindi ka pa dumating, patay na siguro ako sa kanila. Tingnan mo. Ikaw lang ba ang nang-aapi sa kapatid ko? Si Raulo, ang kuya ko ay tauhan ni Amahu. Si Amahu ay makapangyarihan. Si Amahu ang hari rito. Alam mo ba yon? Are, bata, mag-apologize ka agad sa kapatid ko at magluhod ka para magyuko. Kung hindi, ipapagawa ko sa'yo ang buhay na mas masakit pa kaysa kamatayan. Magluhod ka na. Ginoo, pakiusap, huwag niyo silang saktan. Luhod ako. Lumayas ka. Sino ang nag-utos sa'yo na humingi ng paumanhin, inutil? Ikaw. Bibilang ako ng 3. Luhod ka. 3. Bata. May kaya ka pala. Pero sasabihin ko sa iyo, talagang hindi mo ako mapapantayan. Maglakas loob kang saktan ang kuya ko. Maniwala ka sa akin. Tatawagan ko agad si Amy mo para patayin ka niya. Si Chen Sheng, tama ba? Bibigyan kita ng 1 minuto. Humingi ka ng tawad sa asawa ko. At pati na rin ang tawad ng mag-asawang ito. Kung hindi, pagpaparamihin ko ang pamilya Chen. Hanggang mawala sila sa Jiangqing. Sino ka ba talaga? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Kuya, anong pakialam mo kung sino siya? Kaibigan lang siya ng Piti. Patayin mo na siya, kaibigan ng Piti. Hindi pa nakuha yung tindahan. Isang grupo ng mga mahihirap. Kung maaabala, magbibigay ako ng regalo kay Diho. Mga mahihirap. Masyado mong minamaliit ang mga mahihirap, hindi ba? Chen Sheng. Tanggalin si Chen Sheng. Ilagay siya sa blacklist. Huwag siyang tatanggapin sa kahit anong industriya. Umaasa sa pangalan ng kumpanyang Ho para mangdaya sa labas. Sinisira niya ang reputasyon ng kumpanya. Ipaalam sa legal department at idemanda siya. Ano ba ang sinasabi mo rito? Hi. Medyo na ba ang pagkukunwari ko? Wala to. Panoorin mo ko. Hahaha. Tiger, narinig mo ba? Sabi niya tatanggalin niya ako sa trabaho. Sabi pa niyang ipakaso sa akin ang pamilya ko. Hahaha. Bro, akala niya sino siya? May lakas ng loob utusan ang pamilya ko. Akala mo ba ikaw si President ko? Hahaha. Ang asawa ko, apelyido Ho. Ang pangalan niya ay Huyan. Sabi mo, na ba ang presidente ng Hu Group? Tama. Ako nga ang Pangulong Ho. Sabi mo ikaw ang Pangulong Ho. At tumawag ka pa, para sabihin papatalsikin mo ako. Tinawagan mo na rin yan. Nagpanggap ka na rin. Bakit walang dumating? Pinalayas mo na ba ako? Hahaha. Nakita mo ba? Si General Manager Fang ng kumpanya ni Hu, isang daliri lang niya, ay kayang pumatay ng 100 na mga dukha tulad ninyo. Ang mga taong tulad niya ang karapat dapat kong igalang. Ling-ling, dapat mong malaman, hindi ito pagmamahal.
Ang pagmamahal ay isang mutual na pagtakbo at pagtutulungan. Ang ganito mong paraan ay hindi pagmamahal at hindi rin ito makatarungan para sa iyo. Sige ba? Sigurado akong niloloko mo ako, di ba? May reservation pa naman ako sa restaurant mamaya. Heto ang ticket para makapasok. Doon kita hihintayin. Darating ka talaga, di ba? Di ba? Inihintay kita. Inihintay kita. Hi. Bayad sa pagpasok. Huwag mo akong hawakan. Nandidiring ako sa'yo. Ansi. Bakit ba ayaw mo kailanman? Makinig sa maayos kong paliwanag. Paliwanag. Ipaliwanag mo nga. Kung ako kaya. Nakayakap sa ibang lalaki. Kahit sa baywang pa lang. Ano kaya ang mararamdaman mo? Alam ko, ikaw ang laging tumutulong sa akin. Malaki ang pasasalamat ko. Pero kung ipapasa ko sa ibang babae ang ikaw, hindi ko kaya. Ansi, nagkakamali ka. Wala akong relasyon kay Linling gaya ng iniisip mo. Nakapag-usap na kami ng maayos. JC niyan, huwag mo na akong aliwin. Tatapusin ko ang lahat ng dapat kong tapusin. Pagkatapos, panatilihin pa rin natin ang normal nating ugnayan sa trabaho. Sa wakas, nakabalik ka na rin. Kung hindi lang ako mangmang sa disenyo, gusto ko sanang tulungan kang ayusin yan. Pasensya na, burong. Nagdagdag na naman ako ng abala sa'yo. Yo, ang mga koneksyon talagang may koneksyon nga. Matagal ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Kung iba na ang tao, matagal nang tinanggal. Liu Ana, gawin mo na lang ang trabaho ng isang assistant. Kung hindi ka marunong magsalita, mas mabuti pang wag ka na lang magsalita. Alam mo ba? Hindi ba totoo ang sinasabi ko? Bakit ka pa natatakot na marinig ng iba? Liu Ana, ang tungkol sa akin at kay JC niyan. Naging malinaw na ang paliwanag ko. At simula ngayon, hindi na ako tatanggap ng anumang tulong mula kay JC niyan. Okay ka lang ba? Ang dami nito. Personal na galit na ba ito? Hindi ko maintindihan eh. Noong naging assistant ako, si Director Liu, ganito rin ang inutos sa akin. Ngayon si Assistant Liu, iniisip mo ba na mali ang pagkakaayos noon? Huwag sumuko. Ansi, kailangan kong makita ang mga dokumentong ito. Kailan? Maghihiwalay? Hindi maghihiwalay. Nandyan pa si Jisinyan. Bakit ka nandito? Sinyan. Bahay ko to. Pakialam mo na lang umalis ka na sa bahay ko. Bahay mo. Si Jisinyan ang bumili ng bahay na ito. Paano mo nasabing bahay mo? Impossible. Ang bahay na ito ay talagang inuupahan namin ni Shan. May karapatan akong hilingin sa'yo ngayon, na agad na umalis sa bahay ko. Na inuupahan ko. Inuupa ko. Pangulo ng kadakilaan ng Trading Group. Paano ka magpapakasama para magrenta ng bahay? Mukhang hindi mo pa alam. Jai Sinin, Pangulong tagapagpaganap ng kumpanyang Kaibina. Nakakasama kita, isa. Karaniwang babae lamang. Sa lugar na ito. Ansi, ano ba talaga ang ginawa mo? Kay Jisinin? Hindi. Si Jisen ay malinaw na nagsabi na ito ay isang bahay lamang. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin naniniwala. Mukhang, hindi ka rin pala gaanong mahal ni Sinen gaya ng iniisip mo. Ang mga impormasyon na kailangan mo. Ngayon, dapat maniwala ka na. Ang lalaking minahal mo ng sobra-sobra. Sa huli, ikaw lang, ang itinuring na isang piyon, na pinapaikot-ikot. Ansi, kung ako ikaw, kahit na mag-isa ako, hindi ko gustong pakasalan ang ganitong lalaki. Lumabas ka. Naisip mo na ba ng mabuti? Ansi, sa totoo lang, sa tingin ko kaya mo to. Sa ganitong katagal, pakiramdam ko parang tanga ako. Nagsisingkap akong magtipid ng pera. Para lang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Sa totoo lang kaya mo. Jaisinin. Ako. Ansi. Huwag mo na akong pigilan. Naisip ko na. Kung gusto mo. Pumunta ka na sa finance para kunin ang pera. Pumunta ka na sa finance. Hi. Anong nangyari? Ganito na naman ba? Aalis ka na talaga? Isipin mo pa ulit, dodoblehin ang sahod mo. Urong, huwag ka nang magpanggap. Sa panahong ito, maraming salamat sa iyong pag-aalaga. Alam mo na pala lahat. Ang totoo niyan, si MRJ. Kay naku. Matagal ko na iyong alam. Nga pala,
Yung design proposal ng Hairui Group. Yung design proposal ng Hairui Group. Ipapadala ko na sa iyo. Hindi tama ito ah. Naalala ko, nandyan lang yan eh. Oh ay. Bakit ngayon lang uminom ng ganito kadami? Si Ansi at si Gisinian, mga walang kaluluwa. Halos sirain nila ang High-Tian Group ko. Akala ko may malaking problema. Halika. Nasa Beats Drive ko to. Ang ipinasikat ay ang Kaidina Group. Ang mga produkto nilang ilalabas sa susunod na buwan. Ikaw naman, kailangang makahabol bago sila. Magsimula kang gumawa ng bagong produkto agad. Sa tingin ko, hindi lang ito magdudulot ng malaking epekto sa Kaidina Group, kundi pati na rin sa inyong Haishan Group. Maaari rin nating gamitin ang pagkakataong ito para mapabuti ang inyong reputasyon. At higitan pa ang kay Kadina. Ligtas ba ito? Siyempre ligtas. Tinanggal ko na lahat ng orihinal na dokumento. Kahit na ikaw ay idemanda nila, kailangan muna nilang magpakita ng ebidensya. Ansi Gisinian. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko kayong mamatay ng napakasama. Oo nga, ang alaala ko ay nandito ito. Subukan mong alalahanin ulit, nasa computer ba ito sa bahay? Impossible. Ang dokumentong ito ay kay Kadina, ang disenyo para sa paglulunsad ng bagong produkto. Hindi ko ito pwedeng ilagay sa bahay. Ansi, na-misplace mo ang disenyo para sa paglulunsad ng bagong produkto. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ako, kapag may ginagawa, natatapos ko ng maayos. Hanggang sa makalabas ang bagong disenyo, manatili ako sa kumpanya. Paano kaya niya nalaman? Ang asawa ay amo. Ang asawa ay empleyado. Pareho pa sa isang kumpanya. Hindi na nakapagtataka kung malaman niya. Wrong. May paraan kaya? Para mapakalma siya. Hindi naman pwedeng ganito na lang ng ganito. Sa palagay ko, dapat hindi mo na lang siya sinikretohan noon pa. Ngayon, nasira na ang lahat. Are, akala mo ba talaga ikaw ay ang mga pangunahing tauhan sa mga nobela ng mayamang CEO? Anong sinasabi mo? Ah! Sabi ko lang nalalabas muna ako para huminga ng maluwag. Gusto mo bang magpahinga muna? Hindi na. Pumunta ako dito para sabihan ka lang. Ang kumpanya ay dumalo sa industry event para sa pagpapakilala ng mga bagong produkto. Mga disenyo ng fashion. Pero nawala ko ang mga ito. Magdidisenyo ako ng bagong kopya para sa iyo. Ngunit, ang pagkawala ng mga plano ay aking pananagutan. Nais kong mag-apply ng pagbabawas. Sa susunod na buwan na bonus. Wala yan. Hindi ba't isang disenyo lang naman ang nawala? May oras pa. Huwag natanggalin ang bonus. Trabaho lang yan. Pakiusap, General Manager Jai. Huwag isama ang emosyon sa trabaho. CJ, sasabihin ko sa finance mamaya. Pagkatapos ng trabaho ngayon. Kung walang ibang gagawin, uuna na akong umalis. Paalam, General J. Ansi. Hindi ka pa pala umalis, mabuti naman. Hindi na ako aalis. Pero kailangan ko ang tulong mo ngayon. Anong nangyari? Pwede ba kitang tulungan? Bakit hindi ka pa umaalis? Anong ginagawa ninyo? Ansi, anong ginagawa ninyo? Liu Anna, okay ka lang ba? Bakit ka biglang lumuhod? Gusto mo bang ulitin ulit ang nangyari? Hindi kita sinadyang banggain. Ikaw ang nadapa. Kexing, nakita mo rin naman yon, di ba? Ansi, ang sarap sana ng kape. Sayang at natapon sa isang maruming tao. Kayo. Tingnan mo siya ganyan. Bigla akong napapansin. Pupunta ako sa banyo. Sige, pumunta ka. Secretary Wu, anong nangyayari? Ah. Mag-dinner tayo mamaya. Kumain ka na lang. Ano ba yan? Bakit parang ganun? So ibig sabihin, sang-ayon ka, libre lang. Si Dao Juan. Mag-sorry ka, Dao Juan. Yung Ansi. Ako. Ginawa ko na. Oh, ginawa ko na. Ansi, sa totoo lang, gusto kong sabihin sa'yo. Ako kasi. Medyo mabagal ako sa usapang emosyon. Pero maniwala ka sa akin, sa puso ko. Ikaw lang ang aking asawa magpakailanman. Huwag ka na ngang magganon. Eh, paano yung tungkol sa CEO? Bakit mo itinagong sa akin? Akala mo ba? Ilan ako, si Ansi, mandadaya ako ng pera mo? Jasonin. Kung ganoon, hindi mo na kailangan gawin yun. Alex. Hindi ko naman kailanman naisip yun. Dahil lang noon. Iba ang sitwasyon noon. Anong sitwasyon noon?
Sa tingin mo ba? Masyado akong ordinaryo. Hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ansi, pwede bang makinig ka muna sa akin? CJ, makikinig ako sa iyo. Sabi mo, nung una pa lang, nang magkakilala tayo. Isang aksidente lang iyon, aaminin ko. Sa una, hindi ko gaanong pinansin. Pero pagkatapos, pinaramdam mo sa akin na sa buhay ko, bukod sa trabaho at karera, may iba pa pala. Parang may isang bagay na mas mahalaga. Bagay. Si Ansi ay isang bagay. Magtigil ka na sa pag-inom, tumahimik ka. Hayaan mo akong uminom. Diyos niyan, sumama ka sa akin pauwi. Aalis na ako. Ansi, huwag kang aalis. GC niyan, huwag mo akong hilahin. Bitawan mo ako, alam mo ba? Noong una kitang nakita, nagkagusto na ako sa'yo. Bakit mo ako niloko? Ako yung tipo ng tao na parang anak ng iba. Yung tinuturing na matagumpay ng lahat. Ako si Ansi, isang simpleng mamamayan. Hindi karapat-dapat para sa isang simple tulad ni Jay. Hindi. Ako ay, nang makilala kita, noon ko lang naisip kung ano ang tahanan. Binigyan mo ako ng pakiramdam ng tahanan. Isang simpleng pakiramdam. Napakainit ng pakiramdam. Na, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Dahil alam ko na matatag ka at ayaw mong tumanggap ng tulong mula sa iba. Kaya hindi ko sinabi sa iyo ang aking tunay na pagkatao. Aray, bakit ka umiiyak? Sino ang nang-api sa iyo? Aalis na ako. Susuntukin ko siya, Jishan. Magtulungan tayong dalawa. Pangalagaan natin ang ating munting tahanan. Okay lang ba? Lingling, buksan mo ang pinto. Lingling, buksan mo ang pinto. Ako na. Lingling, buksan mo. Lingling. Huwag niyo akong intindihin. Kung hindi na ako gusto ni Shan. Anong saysay pa ng mabuhay? Lingling, buksan mo ang pinto. Lingling. Anong nangyari? Si Lingling ay hindi lumalabas mula sa opisina ni GJ. Matagal na siyang hindi lumalabas. Kahit na kumatok, walang sagot. Maghanap ka agad ng susi para buksan ang pinto. Ako na. Lingling, gumising ka, Lingling. Anong nangyari kay Lingling? Tawagan natin ang ambulansya. Baba. Buhatin natin si Lingling pababa. Okay. Lingling. Mag-ingat ka. Dinala na siya sa ospital. Bumalik ka agad. Kamusta na ang doktor? Mabuti tumating siya agad. Wala pang panganib sa buhay ng pasyente. Ngunit medyo malungkot ang pasyente. Mabuti naman kung ganoon. Sino sa inyo ang kamag-anak? Pakibayad na po muna ang mga gastusin ng pasyente. Ako po. Ako na po. Kumusta na si Ansi? Sa ngayon, wala na siyang panganib sa buhay. Medyo hindi masaya. Walang problema, basta't okay ang tao. Sinyan. Gising ka na. Sinyan. Pagod ka na. Umuwi ka at magpahinga. Hindi naman. Magpahinga ka na. Naghihintay sa'yo si Burong sa labas. Sige, mauna na akong umalis. Sinyan. Ang mga nangyari noon ay tapos na. Kung may nagawa man ako, na nagdulot sa'yo ng hindi pagkakaintindihan, humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na, pero sana maintindihan mo. Hindi lang ako ang nasa buhay mo. Marami pang ibang nagmamahal sa iyo. Sinyan, ang gusto ko lang, si Ansi, dahil sa iyo, nagbantay siya buong gabi. Hindi na niya inaalala ang sarili niyang design report. Magandang babae siya. Siya rin ang asawa ko. Sana maintindihan mo, nang magka-aksidente ang mga magulang ko, bumalik ako sa bansa. Ngayon, hindi mo na rin ako kailangan. Talaga, mag-isa na lang ako. Mamaya, ako at si Ansi ay magiging pamilya mo. Hindi ba't sinabi ko na magpahinga ka sa bahay? Bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, sino ang magdadala ng pagkain kay Lingling? Salamat, asawa. Ito ang lugaw na may balat ng itlog at karne. Inumin mo habang mainit pa. Mula ngayon, ako at si Shan ay pamilya mo na. Hahatiin ko sa iyo ang kama ko.
Hatiin mo sa kanya ang kama, saan ako matutulog? Matutulog ka sa sala. Lingling. Wala ang kuya ko sa opisina. Nasa labas siya. Huwag mo nang lokohin si Lingling, burong. Pumunta siya dito para sa akin. Para sa'yo. Simula ngayon, ako na ang bahagi ng design team, ng Kaidina Group. Magandang araw, Guro. Guro. Oo nga, di ba malapit na ang product launch? Kulang na naman ang tauhan sa design department. Si Lingling naman ay nagtapos sa design. Kaya pinapunta ko siya para tumulong. Kahapon ko lang nakita ang exhibit ng mga gawa ni Ansi. Napakaganda talaga. Iilan lang ang hinahangaan ni Lingling. Ansi, isa ka na. Sige na, huwag ka na magpaka-plastikan. Magtrabaho ka na. Sige, magtatrabaho na ako. Anong tinitingnan mo, kapatid? Pwede ah. Pati lahat ay napunta sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Ano na ngayon? Sino ang magiging number 1? Ano ang pinagsasabi mo? Isa lang ang asawa ko. Akala mo ba lahat ay katulad mo? Ikaw, anong nangyari? Lalamunan, lalamunan, lalamunan. Yung sa tagtuyot, mamamatay sa tagtuyot. Yung sa baha, mamamatay sa baha. Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong habulin si Lingling, ikaw na lang ang maghanap ng paraan. Huwag mong gawing target ang misis ko. Kung gusto mo, bahala ka. Ako. Hindi ko ba naman sinasabi, isa akong dakilang manliligaw. Sana magtagumpay ka. Ansi, tinutokso mo ba ko? Liu Ana, hindi laging pumapasa ang mga gawa mo. Ngayon, ako na naman ang pinaparatangan mo. Ang tagal na nito, hindi mo ba nakita na ang problema ay nasa iyo? Problema? Ikaw ang nagdala ng problema sa akin. Ikaw mismo ang umangat dahil kay Jising yan. Tapos, makakapagsalita ka pa tungkol sa problema. Sabihin ko sa iyo, Liu Ana, ako, Ansi, umahon dahil sa sarili kong kakayahan. Isang hakbang hanggang sa araw na ito. Hindi ako kasing dumi ng iniisip mo. Binanggit mo ang kakayahan ko. CJ, kung ganoon, kaya mo ba? Sa paglulunsad ng bagong produkto ngayon, nabigyan ako ng kaunting sorpresa at patunayan ang iyong kakayahan, Ansi. Talagang mas magaling siya kaysa sa akin, si Liu Ana. Anong nangyari, Guro? Yung masamang babae ba ay nanakit na naman sa'yo? Wala iyon. Magtrabaho ka na muna sa mga gamit mo. Guro, tingin ko masyado kang mabait. Isa kang direktor, hindi ba? Hindi naman pwedeng basta na lang ako pagtripan ng isang empleyado. O kaya, tutulungan kitang makalimot sa inis. Huwag na. Ilang araw na lang naman ang press conference. Ang trabaho ang mahalaga. Inom ka. Hindi ba mahilig kang mang-asa? Ngayong araw, pupuluin ko ng alak ang bibig mo. Inom ka. Bakit hanggang ngayon, hindi mo sinasagot ang tawag? Anong nangyari? Mukhang malungkot ka. Bakit hindi sumasagot si Lingling sa telepono? Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Walang anuman, normal lang na maglaro ang mga bata. Pagtapos maglaro, babalik din yun. Hindi na siguro siya maghihiganti sa akin, di ba? Ay! Sa ugali niya, malamang na ang, huwag kang mag-alala, tatawagan ko si Murong. Anong ginagawa mo? Sino bang may sabi na dapat niyang pagalitan ang guro ko? Anong masama kung tinulungan ko siguro na maglabas ng inis? Malaki ang gulo na ginawa mo. Kamusta ang tao? Mabuti, nadala agad sa ospital. Na-wash out na ang tiyan. Ang natira ay mga galos lang. Magigising siya at makakalabas na. Lingling, ikaw. Mabuti naman at okay lang kayo. Tara na, uwi na tayo. Si Ansin. Sa pagkakataong ito, hindi ko siya mapapatawad. Naku, tama na yan. Ilang beses ka na bang nakipag-away kay Ansi? Kailan ka ba naka-score? Dati, trabaho lang naman ang pinag-aawayan natin. Ngayon, nagbabayad siya para maghanap ng tao na lalaban sa akin. Sabi mo, hindi ba't nakakainis ito? Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kung matalo ka ulit sa pagkakataong ito, baka pati ang pagiging assistant mo, hindi na magtatagal. Kailangan kong makipaglaban kay Ansi, hanggang sa magka-damage kami pareho. Sige. Kung ganoon, sige, sundin mo ako. Ngayon na, agad. Bumalik ka na sa ospital. Ayusin mo na ang pagpapa-ospital mo. Ang iba, ipagkakatiwala ko na sa akin. Ang swerte naman. Ama Jai, naku, sino kaya ito? Ang galing ninyong makalimot. Si Sunke. Ang walang kwentang anak ng pamilya Sun sa Sunjai. Director Jai, huwag naman kayong magsalita ng ganyan kasama. Ako po ay naparito upang makapag-usap ng negosyo sa inyo, Director G. Kung hindi ako nagkakamali, ang Haitian Group ay nalugi na, at sa pagitan natin dalawa, parang wala naman tayong usaping maaaring pag-usapan. Huwag mong sabihin ganyan. Ang mga empleyado ng Kadina Group ay tinatabon, at ang asawa ng boss ay pinapayagan ang mga empleyado na saktan ang iba. Kung kumalat ang balitang ito, malamang hindi magiging maganda. Mga usapin lamang sa loob ng aming grupo. Son, hindi masyadong bagay sa'yo. Kawangkad lang. Mayroon akong matinding pakiramdam ng katarungan. Kaya nga, nandito ako para makuha ang paliwanag para kay Anna. Makikita natin kung anong paliwanag ang kailangan.
Hindi naman ako humihingi ng marami. 1 milyong ipinatigil ang demanda. Kung ikukumpara sa reputasyon ni kay Dina, hindi naman kalakihan ang 1 milyong to. Urong, ikaw na muna ang mag-akyat sa kanya. Madilim na. Hanggang kailan pa ba? Bakit ka pa tumatawag? Nandyan na. Sabihin mo na. Paano natin isusolusyonan? Di ba sinabi ko na dati, kung 1 milyon, ititigil ko ang kaso. Sige, pero ako kasi. Gusto ko ang mga bagay na kasulat ng malinaw. Pirmahan mo ang kasunduan na ito. Ang 1 milyon darating agad. Okay, napirmahan ko na rin ang kontrata. Panahon na para mag-transfer ng pera. Ang bilis mo naman, GC niyan. Hindi mo alam, gamit ang perang ito. Ang aking Haichan Group ay makakabangon ulit. Kayo bang mga kaidina ay gustong sirain ang aking Haichan? Managinip ka na lang, kayong Haichan Group. Magkakaroon pa kaya kayo ng pag-asang bumangon ulit? Hindi ko alam. Pero alam ko, sa negosyo, mahalaga ang integridad at moralidad. Kung hindi, kahit gaano pa kalaki ang inyong negosyo, sisirain ninyo ito. Sabi ko nga, hindi ba? Ginooson, JC niyan, huwag kang magyabang. Pag ako'y nakabangon muli mula sa dagat at bundok, saka ko palang ipapaliwanag sa'yo kung ano ang negosyo. Sige, hindi ako nakikipagtalo sa'yo dito. Kung sino ang tama o mali, hindi ba't ang layunin mo sa pagdating dito ay para sa pera? Kapag nailipat na ang pera, maaari ka nang umalis. Nailipat na. Masaya ka na, GC niyan. Okay na, nailipat na ang pera. Umalis na ako. Sandali, paano nailipat na ang pera? Nilagdaan na rin ang kontrata. Director Jai, gusto mo bang bawiin? Hindi naman sa gusto kong bawiin. Pero natapos na ang iyong mga dapat gawin. Ngayon naman, oras na para tugunan ang sa akin. Ang sa akin. Simula nang pumasok ka, nagre-record na ako. Ano ibig sabihin nito? Ang recorder na ito ay isang elektronikong ebidensya. At ang kasunduan na ito ay maituturing na ebidensyang material. Wrong. Kailangan ba itong ituring na extortion o panghaharas? Walang duda, malinaw ang ebidensya. Wala nang problema. Ipasa mo kay Liu Ana, yung huling pagtatangka niyang siraan si Ansi. Hindi pa tapos yan. Ngayon, isasama kita sa pagpaparusa. Wala ka bang mata? Ansi, ano? Gusto mo pa bang makipag-away? Puno ng mga kamera ang paligid. Ansi, binabati kita. Muli, ikaw ang nanalo. Liu Ana, hindi ko kailanman balak makipaglaban sa'yo. Ikaw ang nagpilit sa king. Hanggang sa mas lalala pa ang sitwasyon. Ngayon, ibang-iba na ang buhay ng First Lady. Ansi, panoorin natin. Binabati kita, Ansi. Naitaguyod mo ang posisyon mo. Binabati kita, Ansi. Sigurado akong magtatagumpay ka. Hindi tulad ni Liu Ana. Nasa posisyon pero hindi gumagalaw. Sobra naman kayo. Ansi. 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 Tama na, huwag na kayong magsigaw. Nasira na ang utak ko sa sigawan nyo. Sige na, magtrabaho na kayong lahat. Murong, anong nangyayari? Hindi man lang ako tinawagan. Hindi ba't gusto ko lang magbigay ng sorpresa? Ang Mr. ay boss. Ang Mrs. ay direktor. Talaga namang magkasama silang henyo at maganda. Kahanga-hanga. Boss, mas maganda pa rin ang pagiging direktor. Ang sarap naman ng upuang ito. Ikaw. So, wag. Hindi ko po kayang tanggapin ang gamit ng asawa ng CEO. Pati ikaw, inaasa mo rin ako. Sige na, alam ko na dahil sa sarili mong kakayahan yan. Tama, may bagong bukas na karinderya sa baba. Sasamahan kita mamaya pag-uwi ko. Ayan, tama na yan. Tara na. Ansi, buntis ka ba? Ano? Anong nangyari? Baka buntis ka. Buntis ka? Buntis ka? Sabihin mo sa akin, aayusin ko agad ang maternity leave mo. Makukuha mo pa rin ang iyong commission at bonus. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't malapit na ang press conference? Hindi ako nakakapahinga rest kamakailan. Palaging puyat. Pag natapos ko na ito, makakapagpahinga na ako. Tara, sabihan mo ako kung buntis ka. Double pay na bakasyon ha. Master. Grabe, ang galing-galing mo. Ang ganda-ganda talaga ng gown na yan. Pahiram naman ako nito balang araw Huwag kang magbiro. Para to sa fashion show. Pag nasira, pareho tayong mapapahamak. Di na nga. Bakit ka ba sumisigaw? Pangunahing hindi mo rin masusuot. Maganda ang ginawa mo. Sa launch event, ito na lang ang isusuot. May iba pa bang tanong? Wala nang tanong. Kung wala, tapusin na natin. Tapos na tayo. Halika. Tara na. Babalik na ako ha. Salamat sa pagod mo. Nakakainis. Anong nangyari sa opisina? Ngayon, alam na ng buong kumpanya na ikaw ang asawa ko. Hindi ba pwedeng hawakan ang kamay ng asawa? Ngayon, ikaw na ang boss ng kumpanya. Mas dapat pagtuunan ng pansin ang sariling imahe. Uwi na ako.
Gitset, kung mayroong anuman, pag-usapan na lang mamaya pag-uwi. Narinig ko na ikaw, Yijea, ang namamahala sa pag-aalaga ng mga gamit sa press conference na ito. Nga, kahit anong makabagong disenyo. Maliban sa akin, si Jajenke. Sino ang makakakita ng ganito kaagaw pansin sa unang tingin? Ang galing naman. Pwede mo ba akong dalhin para makita? Depende kung may malasakit ka ba o hindi. Wow! Wow! Binabati kita, Ansi. Huwag kalimutang i-release ang mga damit. Magiging isa ka ng gold medal na fashion designer. Kung ganoon, magiging disikulo ako ng isang gold medal na designer. Isipin mo, nakakakilig. Huwag naman ako. Ang wish ko lang, magtagumpay ang fashion show. Tapos makauwi at makapagpahinga. Ansi, halika dito. Kamusta na ang mga bagay-bagay? Hinanap ko na ang buong bodega. Wala nga talaga. Sabihin mo na lang sa akin ang solusyon. Magpapagawa na lang tayo ng bago agad. Impossible. Ang tela ng damit ay imported. Masyado ng huli para magpadala pa ng panibago. Tapos na. Ngayon si Kadira, magiging katatawanan na sa industriya. Ang modelo, nag-absent. Nag-absent. Ano ang ginawa mo? Isang paglulunsad ang ginawa mong ganito. Huwag kang mag-alala. Siguro may paraan pa. Paraan. 2 oras na lang magsisimula na. Ano pa bang paraan ang sasabihin mo sa akin? Gaano katagal ang biyahe papunta sa kumpanya? 10 minuto. May 1 oras pa tayo. Sapat na yan. Hintayin mo ako. Magagawa ba ito? Wala, naniniwala ako sa kanya. Bakit hindi pa dumating si Ansi? Keksen, tingnan mo, hindi ba yun si Liu Anna? Paano siya naparito? Pumasok ka na muna. Hindi ba't si Wu Keksen ito? Ikaw din pala ay dadalo sa press conference. Kami ay dadalo sa press conference. Ano bang pakialam mo? Hindi nga sila basta mga empleyado lang. Nakaangkla na sila sa asawa ng CEO. Kaya naman, umaangat na rin ang kanilang mga katayuan. Ikaw, kaya pala pamilyar ang mga mukha nila. Si Liu Anna pala. Naalala mo ba bago katanggalin sa kumpanya? Hindi naman ito ang lalaking kasama niya noon. Ang bilis naman yata. Huwag ka nang magpakitang gila dyan. Kayo rin ang iiyak. Ang talim pa rin ng dila mo. Hindi ka pa ba nakontento sa alak noong nakaraan? Susunod, hayaang uminom ka ng sagad. Sabi ko na, parang pamilyar siya. Si Liu Anna pala. Hala, naaalala mo ba? Bago siya paalisin ng kumpanya. Hindi ganyan ang lalaking kasama niya. Di pa nga yata lumipas ang matagal. Huwag ka nang makipag-argumento dito. Magkakaroon kayo ng pagkakataong umiyak. Bakit ganun pa rin ang dila mo, Matalin? Hindi ba't hindi ka pa nakakainom ng sapat noong nakaraan? Sa susunod, hayaan mong mag-inom ka ng husto. Tama na yan. Pero parang may kulang pa. Plano mo bang magpakasal gamit yan? Mukhang ikaw na lang ang isakripisyo. Ano, dumating na ba? Wala pa. Gaano pa katagal siguro? 3 minuto. 3 minuto. Tawagan mo siya. Tinawagan ko na, hindi siya sumasagot. Baka naman may nangyaring masama sa kanya. Pwede mo bang isara ang bibig mo? Naniniwala akong darating siya ng sakto sa oras. 1 minuto na lang. Saan kaya napunta si Ansi? Oo nga, nandito na si Nasyan. Dapat ay nakabalik na si Ansi. Wala na tayong oras. Pumasok tayo. Maglakad tayo. Ngayon, pakibigyan ng pagkakataon. Mula sa industriya ng disenyo ng damit, ang Kadina Group, para sa pinakabagong pagpapakilala ng kanilang koleksyon. Ansi Jusnian. Ngayon, tignan natin kung anong ibabalik ninyo. Tingnan mo, si Ansi. Si Ansi. Aba, ang ganda. Napakaganda. Hindi ba't sila? May ikalawang plano pa? Pero ang ikalawang plano, napakabilis ng oras. Genji Anna, Guro Anna, magsisimula na agad dito. Kunin mo na agad ang panulat. Ipinapahayag ko, ang nanalo ng Best Design Award ay pakisuyong pumunta sa entablado ang kinatawan ng Haitian para tanggapin ang award. Paano nangyari iyon? Hindi, tiyak may kinalaman dito ang mga lihim. Sandali. Sandali lang. Ansi, kung talo, talo na talaga.
Sa harap ng ganitong karaming media, bilang asawa ng presidente ng The Group. Hindi kaya ayaw mo lang matalo? Kung ang proyekto ay hindi perpekto. Ako, si Ansi, matatalo ng buong paggalang. Sa kumpanya. Alam. Ang detalye. Biro. Ikaw, isang maliit na designer lamang. Anong karapatan, Minorito, ang kakayahan sa pagtuturo? Mas profesional ka pa sa kanila. Sumasang-ayon ako sa pagbubunyag ng detalye ng botohan. Manalo man o matalo, at least tanggapin natin ang resulta ng buong puso. Hurado sa fashion show, Jaya Zenke. Oy, ang grupo ng kaibigan ninyo, ay nagtatanong ba sa amin, mga hurado? Siyempre, naniniwala ako sa profesionalismo ng mga hurado. Pero kung may mga hurado na nagtatangkang magmanipula o maglinlang, wala ni isa sa kanila ang makakaligtas. Palitan niyo ng mga detalye. Ikaw. Anong ibig mong sabihin, Miss Liu? Bakit ka natatakot sa mga detalye ng pampublikong kahon ng boto? May itinatago ka ba? Ako. Wala akong kinakatakutan, tapat ako. Akala ko dati makakasalubong ako ng isang mahirap kalabanin. Ngayon mukhang, Wurong, ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ikaw, katulad ka ni Sun Ke, isang walang kwentang tao. Maging ikaw, hindi ka pa nakontento. At nagmanipula ka pa sa ballot box. Hindi mo ba alam na ang pag-aayos ng detalye ay hindi na mababago? Wurong. Mayroon akong USB drive na hawak ko. Katatapos ko lang i-monitor ang mga data sa likod ng entablado. Liu Ana, kailangan mo pa bang magsalita pa ako? Sige, sige. Isa kayong sekretarya, asawa ng presidente, isa-isa. Gusto mo bang iligaw ako sa kapahamakan, ha? Liu Ana, ibinigay ko na sa'yo ang maraming pagkakataon. Paulit-ulit mong inaakusahan ako ng walang basehan. Ganun mo ba ako kamuhian? Ansi, mas maganda ka pa sa akin. Mas maganda ang gawa mong disenyo kaysa sa akin. At nakapag-asawa ka pa ng isang napakagaling na lalaki. Alam ba ninyo? Para lang makapasok sa industriya ng disenyo, sobrang pagod at sipag ko. Umaasa akong makukuha ko ang pagkilala ng lahat. Pero ano ang nangyari? Bawat beses, kapag malapit na ako sa tagumpay, kapag konti na lang. Ikaw ang kumuha ng lahat ng sa akin sana. Ana, hindi ko alam kung ikaw. Tapos na lahat. Kung wala ka sa mundong ito, siguro mas maganda. Liu Ana, inaasahan kang lumabag sa mga sikreto ng negosyo at nilabag ang karapatan ng iba sa intelektual na ari-arian. Pumunta ka ngayon sa amin. Ansi, makikipaglaban ako sa'yo. Ansi. Kuya, magpahinga ka na lang. Ako na lang ang magbabantay dito. Wala namang problema, maghihintay ako kay Ansi. Kamusta ang doktor? Nang bumagsak ang pasyente, matinding tama ang tinamo sa ulo. Dagdag pa rito may buwan ng pagbubuntis at labis na pagkawala ng dugo. Kaya ba siyang magising? Nasa kalooban na niya yun. Wala na bang ibang paraan, kahit magkano pa? Sabi ko nga, ano kaya ang nangyari? Tapos yung bata, anak. Wala na ang anak. Bahala na. Basta buhay pa tayo. Anong kasalanan ang nagawa natin? Kumusta na kaya ang kuya at hipag ko? Inaalagaan sila ni mama sa Ansi. Umuwi ka na kaya muna para maasikaso ang mga bagay-bagay sa kumpanya. Kailangan mo munang alagaan ang sarili mo, bago ka mag-alaga ng iba. Alam ko. Ang mahalaga ay, paggalang, sabihin mo nga. Naalala mo pa ba isang taon na ang nakalipas? Nung magpa-physical check-up tayo, anong sinabi ng doktor? Sabi niya, hindi ka mabuntis, walang malaking problema. Wala namang malaking issue. Ang problema ay nandyan. Baka naman ikaw ang may duda sa kanya. Huwag na, hintayin na lang natin si Ansi. Nanay, wala pa ring reaksyon siya. Magpahinga ka muna, pabalik ka na. Ako na ang makikipag-usap sa kanya. Ansi, ako si Kexim. Master, gumising ka na. Huwag ka nang matulog. Ansi, akala ko magiging asawa ka ng presidente. Malilimutan na tayong lahat. Pero hindi ko alam na ang relasyon natin ay lalapit ng lalapit. Ansi, ikaw ang pinakamagandang kaibigan ko sa buong buhay ko. Presidente Jai, huwag ka na masyadong malungkot. Naniniwala kami lahat. Siguradong magigising si Ansi. Salamat. Lingling, umalis na tayo. Hayaan natin silang mag-isa. Say, alam ko. Ang batang iniligtas mo noong taon ng daga, siya pala ay si Yu. Hindi ko pa nasabi sa'yo. Kasi natatakot akong magbigay ng presyo. Narinig mo ba, Ansi? Doktor, bakit hindi pa siya nagigising? Hindi ba't gumagalaw na ang daliri niya? Kumikilos ang daliri, ibig sabihin.
Mayroon pa siyang reaksyon sa mga panlabas na panggagambala. Pero kaya lang itong patunayan, may posibilidad siyang magising. Sa totoo lang, wala namang gaanong ibig sabihin yun. Pero sa tingin ko, hindi ba sinasabi sa telebisyon? Ang pagkilos ng daliri ay, alam mo naman, yun ay sa telebisyon lang. Masyado pang matindi ang realidad, batang lalaki. Sige, salamat, doktor. Magpagaling ka na agad, magpagaling ka na agad, tapos na. Alam na ni Tia, alam na niya ang tungkol sa iyong pagkabao. Papunta na siya ngayon, gusto ko pa sanang malaman kung paano ko siya ipapaliwanag. Mama, hindi pa siya nagigising. Sabi ng doktor, ngayon, meron na siyang reaksyon sa paligid. Malapit na siguro, bangon ka na, sumama ka sa akin pauwi. May gusto akong itanong sa'yo. Nanay, alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Kanino ba talaga ang anak na dinadala ni Ansi? Nanay, naguguluhan din ako ngayon. Inala ko, mali ang resulta ng pagsusuri. Imposible namang lokohin ako ni Ansi. Pinaghahanap ko na ang taong magsisiyasat nito. Paano kung matuklasan na? Si Ansi ang may problema? Gusto kong lumabas sandali at magpahinga. Sinyan! Sinyan! Inay, G. Sinyan, ayaw mo bang sirain ang pamilya natin? Gusto mo bang puksain kaming lahat? Nanay, ang nangyari noon, huwag mo nang banggitin sa akin. Ang nangyari noon. Nanay, umalis ka na. Nanay, inumin mo na ang sopas na ito. Inay, kamusta na si Ansi doon? Kasama niya ang nanay niya. Inay, pakiramdam ko, maraming kulang tayo kay Ansi. Ang dami natin siyang utang na loob. Si Shan, kailangan mong makinig sa nanay mo tungkol dito. Paggising ni Ansi, kailangan mong makipaghiwalay sa kanya. Baka, ito na ang paraan ng paghihiganti ng pamilya rin sa ating pamilya, Jin. May mali yata. Pwede bang huwag mong ikot? Naikot mo ang ulo ko, sumasakit na. May mali dito. Ano ang mali? Sabihin mo nga. Kung si Jisimian ay hindi magkaanak, ano na ang mangyayari kay Ansi? Sinasabi mo bang nagloko si Ansi? Diyan nga ang problema. Naniniwala ako kay Ansi. Hindi siya sigurong pansamantalang pangulo. Ang pananalita mo ay lalong lumalala. Doktor, Ansi. Ansi, gising ka na. May sasabihin ka ba sa akin? Sabihin mo na. Kaya ikaw pala ang anak ni Jilin, di ba? Kaya ito pala ang plano mo, mula pa sa umpisa. Sinyan, ipaliwanag mo ng maayos, anong plano mo sa Nang una pa lang ay dala mo na ang iyong pera para sa demanda. Sa totoo lang, alam mo na noon pa, ako ang sisi ng Kadena Group. Gusto mong gamitin ang pagbubuntis bilang paraan para gumanti sa akin. Para magiganti para sa inyong pamilya, ang mga Lin, tama ba? Tama. Para lang makalapit sa iyo. Ang paglapit sa iyo ay para sa paghiniganti. Para lang itong pagpapahirap sa iyo. Ang batang ito ay anak ko sa ibang tao. Gising yan. Busog ka na ba? Ansi, kung kaya mo, ulitin mo pa. Suntukin mo ako. Kung kaya mo, suntukin mo. Kung hindi mo ako sasaktan ngayon, hahamakin kita. Jishan, ano ang gagawin mo? Kayo bang pamilya J ay bubuli pa rin sa amin pamilya Lin? Hanggang kailan? Nae, mali po ang iniisip ninyo. Nae, ayaw ko siyang makita. Umalis ka na. Nanay, umalis ka na. Nanay, Ansi, kumain ka ng prutas. Salamat po, Nanay. Ansi, Nanay, may gusto po sana akong ipakiusap sa inyo. Ano iyon? Tingnan mo, ikaw ay palagi, na hindi lumaki sa piling ng iyong ina. Marami kang pinagdaanan noong bata ka pa. Sana. Ikaw at si Tisinyan ay maghiwalay na. Wala naman iyon, aalagaan kita, anak. Nanay, tungkol sa bagay na ito, gusto ko pang pag-isipan. Sige lang. May isa pa akong bagay na gustong sabihin sa'yo. Noong una, maganda naman kayo ni Jisimian. Hindi ko naman sinabi, pero ngayon, panahon na para sabihin ko sa iyo. Tungkol ito sa iyong ama. Ano iyon? Ang bait-bait naman ng aking anak. Ang ganda-ganda. Ida, may nangyari sa kuya mo. Noong mga oras na iyon, nawalan na ako ng malay. Nang magising ako, umalis na ang tatay mo. Nawala ka rin. Mama, hindi na po kita iiwan. Kasalanan ito ng mga G. Ansi, magre-resign ka na ba talaga? Napakahirap kayang makarating sa posisyon na general manager. Nahati na. Talaga bang magre-resign ka? Ang hirap-hirap na nga para makapwesto sa posisyon ng direktor. Naibigay na lahat, hindi bagay. Pero kung aalis ka, wala nang makakasama akong makipag-usap. Hindi ba't andyan pa si Lingling? Mag-aaral sa ibang bansa si Lingling. Naging mag-isa na naman ako. Huwag mong gawing biro. Ipinasa ko na sa kumpanya. Ang pagpapalit mo bilang direktor. Magsaya ka na lang. Wala na rin kwenta ang pagiging direktor kung wala ka.
Tama na, huwag ka nang malungkot. Hindi naman ibig sabihin nun ay hindi na tayo magkikita. Pagtapos ng trabaho, tratuhin kita sa pagkain. Tulungan mo akong magdala ng ilang bagay. Punta tayo kumain. Walang problema. Di ba't sinabi mo noong nakaraan na may problema kayo sa pag-aanak? Bakit ngayon parang wala ng problema? Anong sinasabi mo? Eh hindi naman ako yung nag-test para sa'yo. Tapos na. Galit na si Ansi ngayon. Hindi na niya sinasagot ang tawag ko. Hindi rin niya binabasa ang mga mensahe ko. Ano na ang gagawin ko? Sa palagay ko, hintayin mo na lang si Ansi. Pagbalik niya sa kumpanya para sa paglilipat ng tungkulin. Magbigay ka ng isang public na taos-pusong paghingi ng paumanhin sa kanya. Tapos hayaan mong dumaloy na lang. Magbigay ng public na pasasalamat. Hayaan mong dumaloy na lang. Hindi. Mayroon bang ibang paraan? Mas mahinahon na paraan. Para magbigay ako ng konting pagpapahalaga. Kailangan pa ng pride. Malapit nang tumakas ang misis. Kung tatanungin mo ako, ganyan ka lang. Pride na lang, hirap na sa buhay. Basta ang alam ko, ito lang ang mga paraan ko. Kung hindi kayang magpakumbaba ng ibang tao, wala na akong magagawa. Pag-iisipan ko pa. Kexin. Si Ansi. Umalis na si Ansi. Umalis? Kailan nangyari yun? Kahapon pa siya umalis. Hindi mo ba alam? Oh, sandali lang. May dala siyang bagay na ipapasa ko sa iyo. Ito ay mula kay Ansi na ipapasa ko sa iyo. Jason yan, pag nakita mo ang liham na ito, ako'y aalis na sa kumpanya. Salamat sa lahat ng pag-aaruga at pagmamahal mo. Ngunit, ang bagay na ito, dahil nangyari na, ipinakita ko na ang ating mga pananaw, ang kasunduan sa diborsyo. Inutusan ko na ang abogado na magsulat nito. Ihahatid ito sa bahay sa ilang araw. Wala naman siyang sinabi pa. Ginoo G, bilang leader po kayo, lagi po naming pinapahalagahan ni Ansi at ako ang inyong pag-aalala at tulong. Pero bilang asawa ninyo, dapat po sana'y una, niyong panigan si Ansi. Asawa ninyo siya, alam ko po. Masyado lang po akong naging abala nitong mga nakaraang araw. Kaya, kahit gaano pa ako kaabala, mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa trabaho. Kung sa tingin ninyo po, mas mahalaga ang trabaho kaysa kay Ansi. Ito na po ang sagot ko, Kexin. Magre-resign ka rin ba? Salamat, Ginoo G. Ansi. Ayos na ang kwarto. Ipinatong ko na ang upa sa kama. Gusto mo bang umalis ng ganito na lang? Wala bang kahit isang salita? Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Ang pagpapakasal natin ng mabilis ay kagustuhan ko lang pala. Jason yan. Malaya ka na. Ansi, alam kong nahirapan ka nitong mga nakaraang araw. Pero, maaari ba nating harapin muna ang problema? Una nating lutasin ang problema. Paano natin ito lulutasin? Ibinabayad mo ba ang buhay mo para sa buhay ng tatay ko? Tungkol sa tatay mo. Humihingi ako ng tawad para sa tatay ko. Pasensya. Mabubuhay pa ba siya kung magpapatawad lang ako? Jasmine, kalimutan mo na ako. Ang paglayo sa'yo ang pinakamalaking pagpapatawad ko. Ansi, huwag kang umalis. Ikaw pa rin ang Chairman G na kilala ko. At ako, dapat bumalik na sa lugar kong nararapat. Isipin mo na lang, na nakapanaginip ako ng isang maikli, ngunit maganda. Ansi, kung ito nga ay isang panaginip, maganda man o masamang panaginip. Sana ikaw ang laman ng bawat panaginip ko. Hindi na sa akin ang sinsing na ito. Hanapan mo na ito ng bagong may-ari. Ingatan mo na lang sana para sa akin. Sige, iingatan ko muna para sa'yo. Bigyan natin ang ating sarili ng kaunting oras at espasyo. Para makapag-isip tayo ng maayos. Halina't tingnan. Mga dekalidad na damit. Kumpleto ang mga estilo, para sa lahat ng edad at kasarian. Hoy, Ansi. Ito ba ang sinasabi mong malaking negosyo? Wala man lang tao sa loob ng maraming oras ah. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ba't nagsimula lang ito? Basta magsikap lang ng mabuti. Hindi na pangarap ang kumita ng 100,000 kada buwan. Kakatapos ko lang kumain ng mga pangarap na iginuhit ng asawa mo. Ngayon, ikaw naman, naguguhit ng pangarap para sa akin. Talaga, hindi magkakamukha ang mga tao. Hindi magkakasama sa isang bahay. Sige na, tigilan mo na. Bilisan mo na ang pagbebenta. Miss Angse. Matagal na tayong hindi nagkita. Miss Angse. Matagal na tayong hindi nagkita. Liu Ana, anong nangyari? Bigla mo akong nakita. Nabigla kayong dalawa. Liu Ana, ang daming kaso, hindi ka pa rin nakulong. Talaga namang bulag ang langit. Huwag mo naman sabihin ng ganyan. Ako at si Miss Ansi, ikaw. Hindi rin nagkakilala ng walang laban. Pumunta ako dito ngayon. Nagpunta ako para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Kung dumaan ka lang para pagtawanan ako, mas mabuti pang umalis ka na lang. Ayos naman ang buhay ko ngayon. Baka pwede muna nating pag-usapan. Ang taon
unang sahod ni Ansi ay 1,000,000. Talaga namang malas, no? May malayo akong kamag-anak kasi. Kamakailan lang, kumita ako ng pera sa negosyo. Hindi lang ako nito niligtas. Kundi iniligtas din ito ang Haitian Group. Ngayon naman, kailangan na namin si Ansi. Ganito, isang batang, mahuhusay na designer. Ibalik mo na lang ito, hindi kita kakausapin. Huwag magmadali, huwag munang tumanggi. Bigyan kita ng 1 linggo. Pag-isipan mong mabuti. Kapag napag-isipan mo na, kontakin mo ako. Tara, tapusin na natin at maghanap ng masarap na pagkain. CJ, Mom, hindi pa kami nagdiborsyo ni Ansi. Paano mo naman ako pinaplano ng blind date? Hindi ko ba ginagawa ito para sa iyo? Sabi mo, isa kang malaking CEO. Hanggang ngayon, wala ka pa ring asawa. Anong klaseng bagay yan? Basta, hindi ako pupunta. Kung gusto mong pumunta, ikaw na lang. CJ, pupunta na ako. Huwag ka nang pumunta. Pero mula ngayon, huwag mo na akong tawaging nanay. Kailan mo ibabalik ang pera? Wala na talaga akong pera. Ibinigay ko na lahat ng pera ko sa inyo. Wala na akong pera. Kung ganun, ibebenta kita sa isang cloud. Kailan mo babayaran? Tumigil ka. Pakawalan si Kexin. Pakawalan. Sige lang, bayaran mo na ang utang. Heto ang 100,000. Sapat na ba yan? 100,000. Hindi pa sapat yan. Nakasulat sa kontrata ay 500,000. Ang natitirang pera ay sunod-sunod kong ibibigay sa iyo. Pero ngayon, dapat ay manatili ka rito. Umalis ka. Tingnan natin kung anong kaya mong gawin. May kakayahan ka ba? Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? CJ. Wala kang kahit anong kakayahan. Tinutularan mong manghingi ng utang. Kexin, tara na. Okay na, Kexin, huwag ka nang umiyak. Sabi ko naman sa iyo, bakit hindi mo sinabi sa akin na kulang ka sa pera? Nagpautang ka pa sa mga loan shark. Noong mga nakaraang taon, nagkasakit ang nanay ko. Naubos lahat ng pera namin. Wala na talaga akong pera, Ansi. Wala rin naman akong gaanong pera. Kung hindi na kaya, wala tayong magagawa. Hindi pwede, Ansi. Pagpunta mo doon, maaapi ka lang. At saka, ang mga utang ko, ako na ang bahalang magbayad. Mukhang nakapagdesisyon na si Miss Anna. Kapag naging bahagi ka ng haitan, magkakasama na tayo sa iisang barko. Ano na, may balita na ba? Kailangan ko pa bang magpakita ng galang, Miss? Maraming salamat sa iyong pag-aalaga. Wala nang kailangan pang magkamay. Mayroon pa bang ibang trabaho na kailangan kong tapusin? Paano, may balita na ba? Wala pa ring balita. Mukhang sa pagkakataong ito, talagang nasaktan siya ng husto. Pasok. Paano ko nalaman na kamakailan lang ay may mga tao naghahanap kay Ansan? Liu Ana. Ikaw pala, Liu Ana. Hindi pa ba sapat ang naunang leksyon ko sa iyo? Naglakas loob ka pang bumalik? Alam mo ba kung nasaan si Ansi? Oo naman. Hindi ko lang alam kung nasaan siya ngayon. Kundi alam ko rin kung ano ang ginagawa niya ngayon. Pero, kung gusto mong malaman, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Makipaghiwalay kay Ansi. Pakasalan mo ako. Baka ikaw ang may problema sa utak. Papapirmahin mo pa ang kuya ko para makipaghiwalay at pakasalan ka. Sasabihin ko sa iyo, isang babaeng tulad mo, walang lalaking mag-akalang pakasalan ka, kung may kondisyon kang nais. Ang ating pag-uusap, maaari nang matapos ngayon. Tingnan mo ito, noong nakaraang 2 araw, nakasalubong ko si Ansi sa kalye, nagtitinda siya. Kawawa naman siya. Kung hindi ko siya nakita, baka nasa kalye na siya ngayon, nagugutom at walang matutuluyan. Si Jishan, niloko ng kanyang mahal na babae. Tiyak na masakit yon para sa kanya. Kaya naman, magmadali ka at maghiwalay ka na sa kanya. Tapos pakasalan mo ako. Tayo na lang ang magtulungan laban sa kanya. Tara, magmadali tayo. Tanggalin mo ang marumi mong kamay. Kaya ko nang maglakad mag-isa. Anong maruming kamay? Kakatapos ko lang maghugas. Wrong. Ano ang opinion mo? Yuan, may pirma ng misis dito. Totoo ang kontratang ito. Tara, sumama ka sa akin sa hiking. Enugson, hinanap mo ako. Hindi ba't si Ansi ito? Ang dating hindi matitinag na misis ni Jisinian. Paano ngayon ay napunta ka rito para magtrabaho? Iniwan ka ba ni Jisinian? Kung wala naman, aalis na ako. Sandali, ganyan ka ba makipag-usap sa boss mo? Sa Kedina, protektado ka ni Jisnian. Sa akin naman, dapat mong sundin ang mga alituntunin ni Kuya Sun. Tara. Inumin mo tong alak. Pasensya na po. Wala pong nakasulat sa kontrata ng pag-inom. Ginagamit mo pa ang kontrata para pigilan ako. CJ, yung designer na si Anda, ayaw sumunod sa mga utos ng kumpanya. Nakasulat naman yan sa kontrata, di ba? Hindi pwedeng uminom si Anse.
Hindi na natin gagawin tong trabaho. May utang ako. Ako na lang ang maghahanap ng paraan para mabayaran. Ako na ang bahalang makahanap ng paraan para makapagbayad. CJ, iinom ako. Hahaha. Ang galing uminom ni Anda, ang designer. Naubos na ang alak. Pwede na po ba akong umalis? Teka lang. Sino ang nagsabing maaari ka nang umalis? Lahat ng mga inumin na ito ay para sa'yo. Uminom ka ng lahat ng ito. Sonke, huwag kang magpakasobra. Ako ang magsasobra. Nakalimutan ko pa pala na nandyan ka. Kung talagang mahal mo ang mga kaibigan mong babae, bakit hindi mo na lang tulungan siyang uminom ng ilang bote? Ikaw, CJ, iinom ako. Sunke, tutulungan ko siyang uminom. Sunke, bitawan mo ako. Sunke. Ansi. Sinen, nasaan ka? Nandito ako. Hindi ko gusto uminom ng alak. Nandito ako. Wala namang anuman. Wala nang ibang tao dito. Maaari kang gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin. Kapatid, nakabalik ka rin. Mayroon akong kailangan sabihin sa'yo. Katatapos ko lang pumunta sa labas para asikasuhin ng ilang bagay. Kamusta si Kexin? Nasa ospital pa siya. Wala namang malubhang nangyari. Paano naman si Haitan? Nasuri na lahat. Si Kexin, para magamot ang kanyang ina. Nangailangan ng malaking halaga para sa gamot. Para mailigtas siya, ang hipag ko ay mabait din naman ang hipag ko. Naiintindihan ko na. Sa pagkakataong ito, paparusahan ko na ang pamilya Snow. Kasama na ang mga nasa likod niya. Ay tatanggalin na rin. Kung gayon ako, samahan mo na lang si Kexin. Nasa ospital siya ngayon. Walang nag-aalaga. Gamitin mo na ang pagkakataon. Mauuna na ako. Sige, pumunta ka. Hindi ako nagkakamali, di ba? Nagdadala ka ng cola at fried chicken para bisitahin ang pasyente. Ikaw pa ang kauna-unahan. Yung ganitong bagay kasi, nakakapagpasarap, matagal ang shelf life. Kasi hindi ko alam kung kailan ka magigising. Wala kang alam. Yung pampagana, ikaw yata ang may pampagana. Babaero ka pa. Hindi ko talaga alam. Paano ka nakakakuha ng maraming babae? Chismis lang yan. Alam mo ba ang chismis? Hindi ako babaero. Okay, sabi-sabi lang iyon. Ansi. Gising na. May dala akong lugaw para sa iyo. Mabuti pa talaga ang mga kapatid. Hindi tulad ng isang... Ano ang ginagawa mo rito? Dadaan lang ako, kaya tiningnan kita. Ansi. Tama, nandito kayong lahat ngayon. Magbibigay ako ng pahayag. Aha. Ansi. Sa buong panahong ito, naniniwala ako na ang pagitan nating dalawa ay tunay na pag-ibig. Basta't magkasama tayong dalawa, walang hirap na hindi natin kayang pagtagumpayan. Diyos niyan, hindi mo pa ba nauunawaan? Wala na tayong pag-asa pa. Pero mga hindi pagkakaintindihan lang yun. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko kay Mama. Nang mabuti, okay ba? Pero sa save ni Mama, Ansi, huwag mo na akong iwan. Mabuti ba? Wow, ang tamis. Paano? Naiinggit ako. Sino ang naiinggit? Ang ganda-ganda ko naman. Hindi naman ako mahihirapang maghanap ng mapapangasawa. Hindi tulad ng isang tao. Pangit na nga, mayabang pa. Sabi ko na, hindi ako mayabang. At saka, saan ako pangit? Nakakainis. Tapos ikaw pa, feeling pogi. Lahat ng magagandang plano mo. Tingnan mo nga last time. Anong nangyari sa akin? Sino nga ba ang makakapag-isip na sobrang close nila parang bakal na tabla na kahit anong gawin hindi matitinag? Kamakailan lang, mahigpit ang inspeksyon sa pondo ng kumpanya. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Ibenta na ang mga dapat ibenta at magtago-tago muna. Hindi ko kaya. Kahit mamatay pa ako, isasama ko si Ansi sa impyerno. Hoy, ipabook mo ako ng tiket papuntang ibang bansa. Wow, busog na busog ako. Parang hindi na ako makakalakad. Sino ba ang nagsabi sa'yong kumain ng ganoon karami? Walang ibang nakikipag-agawan sa iyo. May masarap na pagkain, bakit hindi mo pakainin ng marami? Ano ba ito? Hindi naman ako nagpilit. Bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Hintayin mo ako. Are.
Angsi, Liu Anna, anong ginagawa mo rito? Bumalik ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo. Yung mga nangyari dati, sobra akong lumampas. Gusto ko sanang, huwag mo nang alalahanin. Liu Anna, anong kalokohan na naman ang balak mong gawin? Wala talaga akong balak na magloko ngayon. Lahat ng bagay, ipinaliwanag ko na kay GC niyan. Patawad na niya ako. Sana huwag mong kamuhian ako. Hindi ka naniniwala, tatawagan ko agad si GC niyan. Sige na, kalimutan na. Naniniwala ako sa'yo. Ay, tama, Ansi. Huwag ka munang umalis. Bumili ako ng regalo bilang paghingi ng paumanhin. Iniiwan ko na lang sa harap ng kotse ko. Nasa malapit na lugar lang. Sama ka na, kunin natin. Huwag na. Tara na, malapit lang. Liu Anna, ano ba yun? Nakarating na tayo ng malayo. Kung hindi ka pa magsasalita, uuwi na ako. Ansi, ang regalo ko sa iyo ay... Bakit hindi ka pa bumabalik? Kumusta na? Nakipag-ugnayan na ako sa lahat ng bar at club. Walang nakakita kay Ansi. Boss Joy, naghahanap ka ba ngayon kay Ansi? Naku, masamang palad. Nandito siya sa akin ngayon. Kung gusto mo siyang iligtas, mas mabuting mag-isa ka lang. Kung hindi, ikaw ang bahala sa mangyayari. Kumusta na kaya ang kuya at hipag ko? Si Liu Anna. Pinalad niya akong pumunta mag-isa. Sigurado akong may masama siyang balak dito. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Oo nga, Ginoong G. Pwede bang mag-report muna tayo sa pulis? Ganito na lang. Oh, gising ka na pala. Huwag ka nang pumalag, Ansi. Hindi mo yan kaya ng kalasin. Liu Anna, ano ang gagawin mo? Illegal ang ginagawa mo. Hinihintay na ako ng mga pulis sa labas. Kahit mamatay pa ako ngayon, isasama kita sa kapahamakan. Liu Anna, pumunta ka na at magtapat. At least may matitira pang daan. Daan. Sinabi mo pang daan. Papasok ka ng ilang taon. Paglabas mo, pareho lang, wala ng pag-asa. At ang nagdulot ng lahat ng ito, hindi ba't ikaw rin? Ansi, huwag kang lumapit. Yo. Tama nga ang oras ng dating mo. Huwag kang lumapit. Ilayo mo muna ang kutsilyo. Basta't hindi mo sasaktan si Ansi. Anumang kondisyon, sasang-ayon ako. Wala akong kondisyon. Pero ang sabi ng lahat, si GC niyan ay lubos na nagmamahal sa kanyang asawa. Tingnan natin, kung handa kang isuko ang iyong buhay, para lang mailigtas ang iyong asawa. May kutsilyo rito, gawin mo na ang sarili mo. Bakit mo ginagawa ito? Ano ang layunin mo? Huwag nang mag-aksaya ng oras, ngayong araw, ikaw o siya ang mamamatay. Pili ka na. Pumili kayo. Sige, sana tuparin mo ang pangako mo. Pakawalan mo si Ansi. GC Min. Umalis ka na. Mukhang gusto mong iligtas siya. Liu Anna, naiintindihan ko na. Ang gusto mo pala, ay maghiwalay kami ni GC Mian. Ako at si GC Mian ay hiwalay na 3 araw na ang nakalipas. Ansi, niloko mo ako. Ang papeles ng diborsyo ay nasa bag ko. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. GC niyan ay GC niyan. Malaking problema na ang dumating. Kaya mo bang isakripisyo ang sarili mo para sa asawa mo? Pero mukhang hindi naman ganoon ang iniisip niya. Gusto ko naman. Masaya ako. Liu Anna, sa tingin mo ba ay makakamtan mo? Ang gusto mo sa paggawa nito? Ikaw na naman, GC niyan. Pero ikaw, palagi mo akong pinapagmukhang baliw. Ngayon, kayong dalawa, wala ni isa sa inyo ang makakalabas. Nandito ka na sa wakas, si Mian. Wala bang problema? Nandito ka na nga, si Mian. Ansi, niloko mo ako. Wala namang ganun, talagang nag-divorce kami. Ansi kailangan pa talagang magpa-prenup agreement kasama ang kuya ko. Dahil doon kami naghiwalay. Ako, ay sadyang pumunta rito para ibigay sa kanila ang marriage certificate. Iyan ang tinatawag na ang masamang gawa ay may kaukulang parusa. Wrong. Dalhin mo ang babaeng ito sa istasyon ng pulisya. Tara na! Sinian, alam kong naririnig mo ako. Simula nang maipahayag ang iyong pagkakakilanlan bilang hindi ko na alam kung anong paraan ang dapat gamitin ko para makisalamuha sa iyo. At ako'y buntis. Naging perpekto itong dahilan ko. Sinian, basta't malampasan mo ito. Tinitiyak ko sa iyo na anuman ang mangyari. Hindi kita iiwan.
Huwag kang masyadong malungkot. Sana'y maging ganito ka lang. Oo nga, Angsi. Hindi pagising. Si Ji ay hindi pagising. Naging gulo na ang lahat. Dapat mong kayanin ito. Ano bang mangyari? May magmamana. Ang kumpanyang ito. Ang Kadena Group. Ano ba ang sinasabi mo? Saan ang galing niyang sinasabi mong mangyayaring masama? Sabi ko lang naman, paano kung sinabi mo bang umuwi? Wala namang kung sakali. Sigurado akong makakaya ko itong malampasan. Sigurado akong makakaya ng kuya ko ito. Ansi, Kexin. Huwag kang umiyak. Nagdadaan kayo ni General G sa maraming pagsubok. Kaya mo rin ito. Maniwala ka sa sarili mo. Sinyan. Ako ang nanay mo. Tignan mo naman ako. Sinyan. Kasalanan mo to. Kung mas maaga mo lang iniwan si Nyan, hindi sana magiging ganito si Shan ngayon. Shan, kung may mangyaring masama kay Shan, hindi kita mapapatawad. Ma, patawarin mo ako. Kasalanan ko ito. Hindi ko nagawang alagaan ng mabuti si Shan. Huwag mo na akong tawaging mama. Hindi ko kayang maging ina mo. Lumabas ka na agad ngayon. Auntie Ansi, huwag mong sabihin ganyan. Nandyan siya, nagbantay buong gabi. Ikaw, hindi ka rin matino. Kayong dalawang magkapatid, wala ni isa man na makapagbigay ng kapanatagan sa akin. Ansi. Ansi. Burong. Kayo naman, magsalita naman kayo. Ano pa ang sasabihin ko? Kumalat na sa labas, na sinasabing kabit siya, at sinaksak daw ang kuya ko ng dating asawa. Ano ang masasabi ko? Wala namang dapat sabihin. Ang hustisya ay nasa puso ng tao. Kailangan mong maghanap ng magpapaliwanag. Wala akong pakialam. Basta pag wala na ang kumpanya, hindi ko sisihin ang sarili ko. Ganito na lang. Sabihin mo na lang na ang una mong asawa ay ang aking asawa. Ano sa tingin mo? Sige, kung sasabihin mo yan. Hindi mo na ako mapapatawad sa buong buhay mo. Nagbibiro lang ako. Mukhang nangangati ka na naman. Kayo nga naman ay isang mag-asawa talaga. Papalit-palit sa ospital. Sa huli, ako na lang ang mag-aasikaso ng kalat. Sino ba ang tinira ko? Ako na lang ang magpapaliwanag. Ngayon, ilipon ko kayong lahat para pag-usapan ang tungkol kay Kadena at ang mga bali-balita tungkol sa kanya kamakailan. Magbigay tayo ng inang paglilinaw. At ngayon, ipakikilala natin ang ating kliyente. Si Emang Rasjay, si Ansay. Magandang araw sa mga kaibigan nating mamamahayan. Ako po si Ansay. Legal na asawa ni G. Sinyan. Miss Ann, dahil sinabi niyo pong kayo ang asawa ni Ginoong G, pwede ko bang itanong, tungkol sa issue ng pagiging mistress mo, paano mo ito ipapaliwanag? Lahat ng ito ay mga chismis. Walang katotohanan, ako man o si G. Sinyan. Kami ay tanging para sa isa't isa. Pwede ko bang itanong kung ano ang papel ni Liu Anna sa lahat ng ito? Siya. Isang babae lamang na nabubuhay sa kanyang sariling mundo. Na nalito, dahil sa emosyon, isang kawawang babae. Salamat. Ayon sa aking nalalaman, ang chairman ng Kadena Group, si G. Sinyan ay kasalukuyang nasa ospital. Nakakoma, kaya ang Kadena Group. Naisip na ba ninyo, ang tungkol sa susunod na magmamana, at ang direksyon ng pag-unlad ng grupo sa hinaharap? Magkakaroon ba ng malaking pagbabago? Ang Kadena ay laging nagpapanatili ng magandang relasyon sa maraming kasosyo. Ang saloobin ng kasunduan, hindi ito magbabago, kahit ngayon o sa hinaharap. Hindi kami mag-iisip ng pagpapalit ng tagapagmana, at naniniwala ako, magigising din ang asawa ko. Ayon sa aking nalalaman, pamilya ni Miss Ansay, ang pamilya ni G at ang ating pamilya ay magkaaway na matagal na. Tungkol sa inyong relasyon, ano po ang masasabi ninyo? Ito, sige, hanggang dito na lang ang ating pag-uusap ngayong araw. Umalis na kayong lahat. Binibining Ansay, sagutin mo ang tanong ko. Sinabi ko nang umalis na kayo, hindi ba kayo nakakaintindi? Miss Ann, lumabas ka, lumabas ka. Tara. Ansay. Huwag mong pansinin sila. Bakit kailangan pang banggitin yun? Ansay, anong nangyari sa'yo? Ansay. Sino yan, Ansay? Ngayon, parehong nakahiga na silang dalawa. Tingin ko, si Kadena, siguradong tapos na ngayon. Mag-iisip pa ako. Sa mga problema ko, wag. Sekretarya mo, wag. Kung aalis ka na, ang Kadena Group ay tiyak na mawawala. Wala na akong magagawa. In-explain na sa akin ni Sekretaryo Unang Ansay ang lahat ng nangyari noon. Basta magising ka lang. Ikaw at ang tungkol sa inyo dalawa, wala na akong pakialam. Okay lang ba, baby? Gisingin mo na siya, hindi pa ba pwede? Tita. Nagsalita na si Mama Ansay. Ikaw, ano na? Kailangan ba talagang mag-suicide kayong dalawa para maging masaya ka? Ganun ba talaga? Tita, ayaw ko rin naman sana na ganito. Tita, ayaw ko rin naman sana na ganito. Kexin. Bakit?
May mali ba sa sinabi ko? Dati pa naman silang dalawa, ay nakapasa na sa napakaraming pagsubok. Ngayon, dahil po sa inyo, pareho na silang nakahiga rito. Ito. Angsi. Sini. Mama, pagmamakaawa ko sa inyo. Gumising na kayo agad-agad. Hindi na ako muling tututol sa inyong pagsasama. Gumising na kayo. Tita, hindi na po kayo magbabago ng isip, di ba? Hindi ako magsisisi. Sige na, tumigil ka na sa pag-arte. Are, napapagod na ang buong katawan ko. Anong nangyari? Ano ba nang nangyari? Nanay, ikaw po ang nagsabi niyan. Bawal magbawi. Ano ba nang nangyayari? Are, kung hindi gagamit ng kaunting diskarte, paano ko mapapapayag ang mga tita? Kaya pati ako, tinago mo sa akin. May importante tayong gagawin. Hay, lumapit na ang resulta ng pagsusuri ninyo. Walang problema. At saka yung issue mo sa hindi pagkakaroon ng anak. Mag-ingat ka. Nasaan siya? Bakit ka pabulong? Ikaw kasi, nagmadali ka lang nung nakaraang beses at nakakuha ka ng maling ulat. Wala kang problema. Mahusay. Sana'y magkaanak tayo ng malusog na batang lalaki sa susunod na taon. Dadalhan ko kayo ng nanay ninyo. Baka hindi na ako maghintay pa sa susunod na taon. Ano ang ibig mong sabihin? Totoo ba yon? Angsi. Kuya. Tigilan mo na nga yan. Pupunta tayo sa kumpanya para magdiwang.